lang nabitay sa abroad nung time ni PRRD kasi kahit sa abroad takot silang gumawa ng mali. Siguro po respeto. Yung meron, yun po yung nakuha ni Tatay Digong, respeto. Kasi nakita niya ayaw po ng mga bansa, yung mga matitinong leader, ayaw nila ng droga Tapos nakita nila si Tatay Digong. Si Tatay Digong kasi yung may pinaka matinding kampanya sa droga na effective. May plano na pala mga Tulfo na labanan si BP Sara sa 2028. Sir Bats, good evening. Yung plano nila, nakadepende kay Martin yan. Depende kung tataluhin na nila si Martin. Boss, pakisagot naman, pag nanalo si Inday Sara sa pagkapangulo, alisin ba ang mga militar ng USA? Hindi ko po masasagot yan. Hindi po ako tauhan ni BP Sara. No? Hindi ko rin po alam ang nasa tuktok. Pero isa lang po ang masasagot natin. No? Si BP Sara po ay maka-Pilipino. Ipagpapatuloy niya yung friends to all, enemies to none. Boss Badong, kasi yun talaga yung doon siya nabudol sa salitang unity and continuity. Alam niyo po yung friends to all, enemies to none. Yan po ang dahilan kung bakit po may mga marami tayong foreign investors dito, mainly sa build. Ngayon, wala na. Balik tayo sa friends to one friend to one marami po na engganyo si Tatay Digong sa battle niya sa criminality, corruption, pati po yung enemies to all, friends to all, enemies to none niya. Ang dami po na engganyo na papunta ng Pilipinas talaga sa pagiging munyaman. Isang presidente lang, no? Bagsak talaga Yung Pinay na binitay sa Indonesia ay may kaso ng droga din dito sa Pilipinas kaya hindi na naisalba ni Daddy Diggs. Noli, thank you. Boss Buds, tanong lang. Tingin mo yung mga bumaliktad at bumalik kay PRRD, endorso pa kaya niya? At sa iboboto pa kaya ng mga tao kahit mga bumalimbing ng harap-harapan? Pinagpapalagay mo na may babaliktad sa mga Marcos. Wala naman po yata bumabaliktad Mahirap pong sagutin niya na wala naman tayong nakikitang babaliktad. Boss Buds, parang may tendency bumaliktad ang third floor studio. Itanong nyo muna sana, sila po ba ay, hindi naman sila Duterte. Nagkakamali po kasi tayo. Hindi po sila DDS, hindi po sila, no, may sarili po sila. Actually, si Vic Rodriguez, dati siya kay Marcos, di ba? Yun po ang kaya po natin sila kakampi dahil pareho tayong anti-Marcos. Pero iba-iba po yung mga anti-Marcos Di ba? Meron pong anti-Marcos na hindi naman Duterte. Iba-iba pa nga po yung mga Duterte. Duterte supporters na iba-iba pa. Halimbawa, Duterte supporter din yung MAD, Duterte supporter din yung Maisog. Iba-iba po yan. Kanya-kanya pong ano yan. Kaya may mga clash kasi iba-iba Yung ako, kaya ko yung kasi sanay ako sa politika Ang tawag po dyan, alliance. Pwede kayo mag-alyansa, ang pagkilos nyo, pareho kayong anti-Marcos. Yun yung pagkakapareho natin Anti-Marcos tayo pareho. Kaya kasama natin sila Maharlika, ang third floor, mga anti-Marcos sila at iba pa. Di ba? Iba naman po yung pagkakaisa natin na pare-pareho tayong pro Duterte. Ngayon, kung anti-Bongo at anti-Bato yung ibang anti-Marcos, hindi tayo magkakasama sa anti-Go at ang politika po, pwede kayong magkasundo-sundo depende sa pinagkakasunduan nyo. Kung ang pagkilos ay anti-Marcos, magkakasundo kayo. Pero pag ang pagkilos ay suportahan lahat ng mga pinatatakbo ni Duterte, maring magkaiba-iba na kayo kasi ang pagkakapareho lang nyo naman, pare-pareho kayong anti-Marcos
Ganun po yun, hindi po yan automatic. Kaya nga po wala po yung absolute na, kaya po may time na mga pro Duterte marami sang mga vlogger, maraming mga sikat na personality na pro Duterte ay nag-isko. Tinawag nila ang sarili nila iskon yan. Meron din po, kahit hindi sikat, katulad nila Badong, na pro Duterte, pero BBM Sara dahil kay Sara Duterte. Yun po yun, hindi po yan automatic na dapat buhat-buhat ng lahat. Masasanay na po kayo na ganun po ang laro sa politika. Hindi po buhatan yan. Basta dito lang kayo, kulto ni Digong. Eto, kulto ni Digong tayo. So, iba-iba rin. May pagkakapareho tayo ng mga banateros, mga bisdakeros, pero sa ibang bagay, hindi tayo magkakasundo. Nakukuha nyo? Ganun po yun. Bakit pa nagtayo ng iba't ibang samahan kung pare-pareho naman pala? Hindi po pare-pareho nga. Yun nga po yun. Hindi pare-pareho. Okay lang kung ayaw nila kay Go at Bato, pero pag siniraan nila si Bato at Go, no to bic na. Sa palagay mo ba, Sir Bads, may ginawa? Yun yung sinasabi ko, na mag-ingat kayo sa mga paninira sa mga pro Duterte kasi baka bumuelta yan sa kandidato na gusto nyong i-promote. Kasi, di ba, may mga solid Duterte, iboboto namin yung mga hindi nang iwan eh. Mo ba, Sir Bads, may ginawa ba si Willie kaya hindi na inendorso ni Tatay Diggs? Una, hindi naman siya lumapit. Ayon po dun sa kung pinanood nyo po yung interview ni Willie Rebillame, maunawaan nyo po eh. No? Ang gusto ni Willie Rebillame, dumikit sa palasyo. Ang pangunahin niya, hindi nga, tinatanong nga siya, anong batas yung gagawin mo? Hindi yung batas-batas na yan, matagal na tayo. Kinakatwiran niya nga na hindi importante sa kanya yung paggawa ng batas. Nung sinabi lang sa kanya, yan po yung trabaho ng senador eh. Ang importante sa kanya, yung maging malapit sa palasyo, magamit yung kanyang TV show para makaikot sa buong mundo na hindi siya ang gagastos. Kundi, alam niyo yung ibig ko sabihin? Yung po yung mas importante sa kanya, sa tingin ko nabasa ko sa kanya, hindi yung ma-identify. Ayaw niya nga po ma-identify sa Duterte. Bakit po natin sasabihin na kung ayaw mo naman magpa-endorse, bakit naman kita, 'di ba? Ganun lang po 'yun eh. Hindi naman sila nagpapanggap na Duterte vlogger eh. Wala akong narinig na nagsabi sila na sila Duterte vlogger. No? Alam naman natin lahat kay Vic Rodriguez sila eh. Kaya hindi po yun nga po unawain nyo, no? Iba-ibang grupo po sumusuporta kay Pangulong Duterte. Sumusuporta sila kay Pangulong Duterte. Yung iba na sumusuporta kay Pangulong Duterte, gusto si Willie Rebillame. Yung iba ayaw. 1 point. Yung iba ayaw kay Bongo tsaka kay Bato. Di ba? Tayo ano tayo? Kung sino lang yung inendorso. Boss Bads, kung si Giling-Giling ay ang bumalik at magpa-endorso kay PRRD, endorso pa kaya rin niya at itataas pa kaya? Alam mo Lindon, mahirap sagutin yan. Kasi mahirap nga basahin ang mga moves ni Duterte. Ang dami mong kondisyon bago mo masagot. Kinakailangan bumalik si Willie. Kinakailangan magpa-endorso siya. Tapos, i-endorso ba siya? Diba? Ang daming sitwasyon. Hindi ako nagde-deal sa ganyan kasi masakit sa ulo yan eh. At malayo sa katotohanan eh. Di ba? Iba yung purpose ni Willie. Tignan nyo kasi yung purpose niya. Panoorin nyo kung hindi nyo na pa napapanood, no? Panoorin nyo uli. Yun yung purpose niya, naroon, hindi naman siya. Hindi ako kalaban na Malacanang,
Ako po ay nananawagan sa First Lady na pwede niyo pong gamitin yung aking sa tingin niyo ba, ano siya, yung purpose niya ano lang, tumakbo lang at manalo? Boss, tanong, kung matalo si Tamba sa Leyte, pwede ba siyang maupo sa Tingog Party List? Tanong lang po. Kung nakalagay siya ron, kung nakalagay siya sa listahan na siya ay nominee, pwede yun. Kung nakalagay siya sa listahan. Pero kung wala, no substitution eh. Okay. Ayaw ng third floor, sila na lang, Bado ay kay Civic. Comment din yan sa alam nyo, ilinaw nyo sa kanila, hindi ko alam kung sinabi ba talaga niya, narinig nyo, na ayaw nila kay Bato at Go. Kasi kung sinabi nila yan, may problema sila sa alliance work. Nung nag-election sila Isa lang naman yan, basta importante mapalitan na yung Marcos. Boss Buds, mukhang natauhan si Atty. Libayan, kumakampi na kay BP Sara. Hindi ko maintindihan kung saan nyo nakuha na si Libayan ay Duterte, hindi Duterte, Duterte, hindi Duterte. Siya po ay manugang ni ni Magalong. Hindi naman po siya nagki-claim na siya ay Duterte. Bit nyo po pinoproblema. Yung mga nagki-claim lang, yun yung problema, yung akala na hindi, vlogger po sila. Kung hindi po naman nila kiniklaim na sila ay Duterte, wag nyo pong i-claim na sila ay Duterte. No? Nakuha nyo po. Si Libaya, matagal na po yan nagbablog na. Hindi ko naman, napapanood ko, hindi. Alam ko, anti-Tulfo siya. Yun, tiyak ako dun. Pero yung pro-Duterte ba siya? Wala naman siyang sinasabing pro-Duterte siya. Kaya wag po natin i-claim na, yun nga po yun Sumasang-ayon tayo sa kanya dahil siya ay anti-Tulfo. Pero doon lang yung pagsang-ayon natin. Nakukuha nyo po. Doon lang po. Wag nyo kasing lahat yung kinakahon nyo kasi mga tao Pwede po tayong sumang-ayon sa kanya sa kanyang anti-Tulfo stand. Si Libayan anti-Duterte ang pinklawan yan. Si Atty. Libayan pro-batas daw siya. Sir Badong, good evening. Iba po kasi yung mga Duterte vloggers. Huwag niyo po ipilit yung mga hindi Duterte na Duterte sila. Kaya kayo naghahalo-halo. Kala ko Duterte to, hindi pala. Pag hindi nila sinabing sila ay Duterte vlogger, huwag niyo pong i-claim. Para hindi po kayo malito. Nililito niyo Tayo magpapanalo sa Duterte slate. Basta wag bangag slate. Nakakarindi boses ni Libayan, sakit sa tenga. Ang third floor ang sinabi ay nakukulangan sila kay Senator Go. Nakukulangan lang pala Si Mike at Libayan for the views lang 8 minutes gang. Si Talakera, chururut pala, pakawala ng loyalista. Hindi naman natin naramdaman yung epekto nila. Epektibo lang po yan, halimbawa, yung kasinsikat ni Maharlika, biglang bumaliktad. Yun po, may effect po yun. Baka makahatak yun. Pero yung chururut talaki, hindi ko nga alam na vlogger pala yan Alam niyo yun? Kasi ang sukatan po ng vlogger, ilan na nanonood sa'yo consistently. Di ba? May nanonood ba sa'yo? Honestly, hindi ko alam kung anong papel nung Talakera. Lagi ko na yan. Si Talakera. Pag mga si Talakera raw pupunta rito. Sino na naman yung pupunta rito? Parang bakit natataranta kayo? Si Badong narito na, hindi. Nililito nyo kasi sarili ninyo. Pag yung vlogger, halimbawa yung vlogger, anti-Marcos lang yung kasunduan natin sa kanya.
Baka hindi niya naman kiniklaim na siya ay Duterte vlogger eh. Kayo na nagkiklaim na sila ay Duterte vlogger. O, di ba? Yun po yun. Huwag niyo pong i-claim. Kung sila anti-Marcos, kasama natin sila dahil anti-Marcos din tayo. Pero kung magtataka kayo bigla, o bakit bumaba na to sa mga sinabi ba nilang Duterte vlogger sila? Kaya kayo napoprostrate eh. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ayaw nila kay Bato at Go. Pero yung pinaglalaban nila na si Kibuloy ay kasama ni Bato at Bongo sa Senate slate. Ewan ko sa third floor, walang logic panggulo. Hindi po, may logic po yan. Ang logic po niyan, ang third floor ay anti-Marcos. Ang pagkakaisa po natin sa kanila, pagiging anti-Marcos. Dapat tinanong nyo sila, sila ba ay Duterte vloggers? Oh, doon pumapasok yung kaguluhan sa utak nyo eh. Ipinagpapalagay nyo na lahat ng mga anti-Marcos ay pro-Duterte. Nakukuha nyo? Yung pro-Duterte nga eh, may iba-iba pang kulay eh. Halimbawa, Besdaqueros ay pro-Duterte. Banatbay at mga Banateros ay pro-Duterte. Bakit nagka-clash sila? Pro-Duterte na yun. Yung pang hindi pro-Duterte. Huwag nyo po lituhin yung sarili nyo. Kung ano po yung sinasabi nila, na kiniklaim nila, yun lang po sila. Para hindi po kayo malito. Halimbawa si J.M. Morales, claim ba niya na siya ay pro-Duterte o anti-Marcos lang siya? Kung anti-Marcos lang siya, anti-Marcos lang yung pagkakaisa natin sa kanya. Iba-iba po yan eh. Yung si Libayan, ano ba siya? Anti-Tulpo. Di yun lang yung pagkakapareho natin. Hindi ibig sabihin na anti-Tulpo, pro-Duterte na. Si Guanzon, anti-Marcos. Pero Pinklawan, ganun. Matutuwa tayo sa kanya dahil anti-Marcos siya. May mga alam siyang sinasabi, magaling na abogado. Eh. Kukunin natin yung anti-Marcos niya. Kaya kayo nalilito, kayo po nagbabrand sa kanila na sila ay Duterte rin. Tapos nagtataka kayo. Nagtataka kayo, di ba? Bakit sila Duterte? Bakit nila binabanatan tong mga bata ni Duterte? Hindi sila Duterte. Malamang. Huwag kayo malito. Marami pong anti-Marcos. Si Guanzon, pinakamagandang halimbawa. Si Guanzon, anti-Marcos siya. Pro-Duterte ba siya? Anti-Duterte din. So kukunin mo lang sa kanya yung mga impormasyon niya na anti-Marcos. Halimbawa ngayon si Raisa Robles, anti-Marcos siya. Hindi siya pro-Duterte. Anti-Duterte rin siya. Pero may mga research siya na bumabanat sa Marcos. Kukunin mo yun para banatan si Marcos. Dapat kilala natin yung mga kalaban natin, mga kakampi natin. Kaya alam natin kung saan tayo magiging magkakakampi. Kakampi natin sila dahil sila ay anti-Marcos. Pero hindi sila DDS, hindi sila diehard Duterte supporters. Okay. Kaya, pag nalaman nyo yan, pag ganyan yung kaisipan nyo, bakit kayo malilito? Halimbawa, si Libayan, pinanunod ko yan pag anti-Tulpo to. Makakakuha ka na ideya paano banatan si Tulpo. Anti-Tulpo lang yung pagkakasundo nyo. Pareho kayo anti-Tulpo. Hindi nga nila kiniklaim na Duterte sila tapos kayo, nalilito kayo. Bakit binabanatan si hindi? Ang una kong tanong, claim ba nila na sila ay Duterte supporter o Duterte? Pwedeng Duterte supporter sila pero hindi sila DDS. Hindi sila PDP supporter. Di ba? Iba na naman yun. PDP. Si Duterte lang sinusuportahan nila, hindi yung PDP. Pwede ba yun? Pwede. Para hindi kayo nalilito. Huwag kayong malito. Tayo, kulto tayo. Kaya,
Pag iba po yung sinabi ng ibang grupo sa sinasabi ng kulto, kulto nga tayo. Iba naman yung grupo nila. Okay? Malinaw, mga pro Duterte nga, nagkakatalo-talo pa eh. Isa lang po basehan kung DDS ka si PRRD-BP susundin mo. Hindi, meron naman Duterte, Duterte lang eh. Hindi, ayaw nila kay BP. Meron pong ganun. Baka kala nyo walang ganun. Meron pong ganun. Kaya nga hindi sila sumuporta sa unit team eh. Kasi Duterte lang sila natatay. Marami pong variation. Kaya titignan nyo lang po, ito, magkakasundo kami nila Banatbay, ni Bisdaqueros, Banateros, kasi pare-pare kami pro Duterte. Pero pag may iba silang kinampihan, pwedeng hindi ko kampihan yun. O kaya hindi kayo malilito. Bakit si Badong hindi siya Esconyan? Bakit si Banatbay at mga Banateros, Bisdaqueros, mga Esconyan? Hindi na kayo malilito ngayon. Kasi pare-pareho kaming pro Duterte. Hindi naman po lahat ng pro Duterte nag-isko. Ganun po yun. Bakit yung third floor, anti-Marcos sila, pero ayaw nila, alimbawa, talagang ayaw nila. Hindi ko kasi sila naririnig lately. Ayaw nila kay Bongo tsaka kay Bato. Hindi naman sila pro PDP. Pro Duterte lang sila na digong. Hindi yung sila pro PDP. Tayo kasi pati partido ni Digong niyakap natin. Si Guanzon, anti-Marcos siya pero pro-Leni siya. Alam nga naman kakampi natin siya. Hindi rin. 'Di ba? Ganun lang po 'yun. Tayo solid tayo dahil tayo ay kulto. Ang leader ng PDP si Tatay Digong, iboboto natin lahat ng PDP. Iboboto rin natin yung mga in-endorse. Meron pong mga pro-PDP na PDP lang sila, solid. Hindi rin nila iboboto yung mga ibang in-endorse lang. Ang mga variation po yan eh. Kaya hindi po pwede yung sinasabi nyo na isa lang yung taak sa politika. Kaya magagabayan kayo ng mga vlogger. Dapat hindi kayo nalilito sa mga vlogger. Dapat magabayan kayo ng mga vlogger. Okay? Okay. Meron din namang hindi KOJC. Alimbawa ako, hindi ako miyembro ng KOJC, hindi po ako bahagi ng KOJC. Iba na namang grupo yun. Pero dahil si Pastor Kibuloy, susuportahan natin yan ng kulto ni Digong. So sana naliliwanagan po tayo kahit papano. Kaya wag nyo pong insist. No? Wag nyo pong insist. Bakit po hindi Duterte po ay sinusuportahan nila? In fact, humingi po. Ang tanong, ito magandang tanong to. Para hindi tayo malito. Saan na ba yun? Ang third floor boss, pwede rin ginagamit lang nilang pangalan. Hindi. Kasi kailangan nila. Bakit? Masama po ba yung endorsement ni Duterte? Mas gusto ko naman yung nagpapa-endorse kay Duterte kaysa nasa kabila. Anytime. Mas gusto ko po yung, wag nyo, eto kasi, ang tingin nyo po kasi, si Duterte mangmang. wag nyo pong tignan na yung mga Duterte na papaikot ng kung sino. No? Never nyo po yung tignan na ganyan. Ang tignan nyo po kung talaga kayong maka-Duterte ganito. No? Yung nagbibigay pugay ka kay Duterte, nagbibigay galang ka, kinikilala mo siya na makakatulong siya sa yung kandidatura. At kinikilala mo, hindi mo dinideny na nagsisik ka
ng tulong sa pangalan Duterte. Masama po ba 'yun? Kinikilala mo nga eh. Putya yung isa nga eh, tinakwil eh. 'Yun po ang masama.